ang grasya o gugma nga mo'y nagpatigbabaw kanato, no? Nga mo ay gitawag nato nga naka-preserve sa ato ang unsa kita karon tungod kini sa gugma sa Ginoo. No, kay kung wala ang Ginoo, wala ang gugma sa Ginoo sa ato dugay ta hagbay ra ta, no? So mo nang gitawag og preservation of the saints, no? Gi-preserve sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Dili niya pasagdan nga adunay daotang mahitabo, no? Labi na ang Ginoo kung naa pa siya plano sa atong kinabuhi, then so be it. Kung unsay plano sa Ginoo, mo kanay mahitabo. No? Kung unsay Ginoo na sa Ginoo, it shall come to pass. Kung unsay yang pagbulutan, no? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So adunay purpose ang tanan nga gakahitabo sa ato ang kinabuhi. Amen. So ato brihan atong mga Bible diya sa 2 Timothy. Sinulat ni Apostle Paul ngadto kang Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verses 9 taman sa 12. Kaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 9 hantod sa 12. Akong giagat ang matag usa sa pagpanindog isip pagtahod sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 12. Atong dunganan nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan, dili tungod sa atong mga binuhatan, kundili tungod sa iyang kaugalingong katuyuan ug sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahunan nga walay kinutuban. Ug nga karon iyang gikapadayag kini pinaagi sa pagpakita sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus ni kinsa gilaglag ang kamatayon ug pinaagi sa maayong balita ang kinabuhi ug ang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag. 11. Ang sa maong maayong balita ako gipahimutang nga magwawali ug apostol ug magtutudlo ug mao kana ang hinungdan ngano nga nagaantos ako karon sa ingon apan wala ko kini igakaulaw kay ako nakaila kaniya nga akong ginatuuhan ug ako siguro gayod nga hangtod ni adtong adlaw siya arang makabantay sa butang nga gikapiyal kanako. Salamat sa pulong sa Ginoo. Pagambot ta. Dalay og balaan ang mga Dios tagiya sa among kinabuhi. Ginoo, salamat ining kabuntagon. Salamat Ginoo sa matahom nga adlaw imong gihatag diri kanamo. Salamat sa pagpiyal nga diin kami magkatapok, makasimba, makatuon sa imong pulong Ginoo, makadungog kami sa imong mga pulong Ginoo nga diin kini mao kini bitamina ug mao kini among kalanon sa among espirituhanong kinabuhi. Salamat Ginoo, diin ikaw nagpabilin nga maayo diya sa among kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw Lord busa angay kang pasalamatan bisan pa Lord sa among padayon karon unta kini among nausaan nga pulong nimo Lord unta kini magatup sa among kasing-kasing ug masabtan namo ang imong mga kagustuhan Ginoo ug mga plano sa among kinabuhi. Salamat Ginoo bisan pa nining pulong karon nga among pag-usahan kini magatatak sa among hunona ug kasing-kasing nga kini ma-apply namo sa among kinabuhi isip mga Kristohanon diri sa kalibutan. Bisan pa Lord sa mga wala diri ikaw nasayod sa mga kasing-kasing ug sa mga aduna sa balatian Ginoo, ikaw magahikap sa ilang mga balatian Ginoo, ikaw mag-aayon niini imong pagbuot ang matuman Ginoo. Kay kami igo ra kami mosunod kung unsa imong kagustuhan busa Lord kini akong gisalig pasalamatan. Pasaylo kami sa kalapasan gamita kaning ubos nga lagad kini akong gisalig pasalamatan sa balangan ni Jesus. Amen. Manglingkod. So kini siya mangigsoon atong tema is gitawag og salvation is God's eternal work of grace in Christ, giving believers confidence to suffer for the gospel without shame, no? So atong Bisayon, no? Kung mahimo gyud atong binokiron aron masabtan ginato ni unsay pasabot nini atong tema karon. No? Ang kalawasan kay buhat sa Dios, no? Sa iyang walay katapusan og Dios nung buhat,
May kag Dios nung buhat maigsoon is walay ato ani. Wala tay contribution, wala tay si tawag ani, wala tay kung sa kuan pa kalagi i-contribute, wala tay ka-contribute ba. Kay Dios nung buhat man ang kaluwasan. Ang kaluwasan kay Dios nung buhat, no? Pinaagi sa iyang grasya ngadto pinaagi kang Kristo, no? Ang paghatag sa mga magtotoo og kining confidence sa Bisaya kay kanang say confidence sa Bisaya. Pagka walay kahadlok or walay kaulaw, confidence mo na, di ba? Kumpiyansa. To suffer, no? So muna idang suffer ang mga Kristohanon. Dili man tanan adlaw taga hayahay, haruhay, no? Isip Kristohanon daghan kaayo panahon nga gakalisod ang Kristohanon. No, abi nila sayon magkristohan, ingon kay sa uban, sayon ra man kay ilang doktrina. Sayon ra kuno kay ang doktrina sa Primitive Baptist. Sayon ra kay ang doktrina sa grasya. Actually dili na siya tinuod. Kay kung tinuod pa nga sayon kay ang doktrina sa grasya daghan unta ta. Nganong daghan ang dili pa kasabot. No? So diyan nato makita ang gugma sa Ginoo dili day para sa tanan. Dili sama sa ginaingon sa uban nga for God so loved the world that he gave his only son. No? World gid kuno ang gigugma sa Dios. Grabe niyo, nagingon pud ang Bible nga do not love the world. Na unsa man karon ang world adto ron? World ba tong literal? Ngaingon sa ni Jesus Christ for God so loved the world. Unya na gisumpayan na pud naman sa lain nga verses nga do not love the world. Unsa man nga world? Dapat di ay study to show thyself. Approved unto God. Dapat aprobado sa Ginoo ang imong pag-study. Kay masuko man ang Ginoo niya nang magwalit ta og dili tukma sa iyang kagustuhan. It is the eternal work of grace in Christ giving believers confidence ang paghatag og kining unsa tong term ganiya sa confidence sa Bisaya? Kining pagka masaligon or kining wala kay ang ikaulaw ba? Confidence, no? To suffer, no? Bisan day kalisod ang Kristohanon, confident siya nga mga lagad, confident siya nga magpakita sa katawhan nga makita siya nga taliwala nga galisod siya. Makita gid iyang pagka faithful sa Ginoo. No? To suffer for the gospel. Bisan kini ang pagwali may igsoon dili ba sayon? No? Daghan kaayo pwede mo bash, daghan kaayo pwede mo kuan nimo. No? Labi na ako ga-share ko Facebook sa Facebook, i-share na ko kaning pulong. So dayon uban magyaga-yaga na magkuan. Yes, gi-count na nako na siya dan. Ako na siyang gi-accept daan nga naay mo tuo na pwede dili. Without shame. So di na ako ikaulaw. No? So ato introduction, si Apostle Paul ni sulat ngadto kang Timoteo samtang naa siya sa prisuhan. No? Kay kini nga time nagwali naman si Paul og gidakop siya. Imbis na siya ang dakop, karon siya na pay gidakop. Si Paul sa wala nakahibalo, si Saul man ni siya sa una. Saul. Si Saul. New Testament Saulo. Si Saulo sa diyang before sa nimong Pablo. Nganong gilutos mo ako. Mo man ang gipangutana sa Ginoo sa iya sa dihang gibutahan siya. No? Kinsa day ka Lord? No? Ako ang imong gipanamastamasan. So, sa una tigpatay siya og tigpreso sa mga Kristohanon karon siya na pay gipreso. Mo ni ang gisulat. Mo nang nasulat ni ang Timothy. Gikan kang Apostle Paul gisulat niya ngadto kang Timoteo. Atong basahon. Apostle Paul writes to Timothy while he is suffering. May kag suffering nag-antos siya sa bilangguan. Di ba sen ana sa bilangguan, no? Abi nilag ang bilangguan kay tulog kaon anara di daghan kayo pwede buhaton sa pulis imo dito or mga warden. Pwede ka pasipadaan, pwede ka kulatahon. No? Nay mga dili uban ang warden mo kung sa imo kun dili imo kauban nga mga piniriso pod. So nga nakapait kung nakaspresohan, di wa kay freedom. No? Suffering in prison. Instead of discouragement, abi niyo migsoon, instead nga ma-discourage siya kay na priso unsa man ni akong pagwali na priso naman hinoon ko. Unsa ang gibuhat? Paul expresses story.
Paul expresses strong confidence in the gospel. Instead nga ma-discourage siya, instead nga mo-back out siya nga adi nang siguro kung magpadayon og wali, kigipreso naman ko unsa akong pamanako ni pagwali karon. Pero dito din nagpabilin gyapon siya, nagsangya og giunsa niya? Nag-express siya sa iyang lig-on og ning makanunayon nga walay ikaulaw sa pagsabwag sa gospel kining maayong balita. May tungod kang Kristo in God's saving plan. So iyag yung gi-share kung unsa di ang kaluwasan. Wala niya gikaulaw kay actually sa tinod lang ato nga panahon pwede na siya dili mo wali. Kaya naman siya presuhan. Pero wa niya na gi-count as basta lugar piniriso may magitauman akong baba may magitabunan. Makastorya pa man siya, makasulat man siya. Amo ni nasulat ning Timothy. No? Asya sa presuhan. So una nga punto ni Migson is salvation is by God's grace. Unsa daw? Ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. Daghan gatuan ning doctrines of grace pero kakatingala ko gatuog doctrines of grace pero ang kaluwasan pwede pa malaglag. Gatuog doctrines of grace pero gaagad pa ang Ginoo kung kano sa siya modawat. Dili na doctrines of grace. Ang doctrines of grace pasabton to Migson aron maligunan mo sa unsay background sa doctrines of grace. Aron kung pangutan-on mo 1 Peter 3:15 sanglit andam ta sa pagtubag dili kay maghuhuo na lang. No? Manang giingon diya nga, believe what you stand and stand what you believe. Dili pwede nga ang kamatuoran tabunan sa bakak. 1 Peter 3:15 na siya. Sanglit andam kamo sa pagtubag kung adunay mangutana sa mahitungod sa inyong pagtuo nga inyong gituohan karon. No? So salvation is by God's grace. So unsa din ang doctrines of grace? Ang doctrines of grace diya makita tong tulip, no? T-U-L-I-P. Ato ning memorization Migson kay ngano mo ni ang foundation ba aron makasabot ka unsa di ang dagan sa kaluwasan, unsa di ang programa sa Ginoo sa kaluwasan, programa ni sa Ginoo or programa sa tao, desisyon sa Ginoo or desisyon sa tao. Mora man ang pangutana diya. Desisyon ni sa tao or desisyon sa Ginoo nga ikaw luwason. Okay. Una nga punto ana is T, total depravity is ang tao kay patay man sukad sa pagpakasala ni Adan, kasala man ang tao. No? For the first man, katong una, si Adan man ang gimension diya, siya ang nagdalag kamatayon sa tibuok katawhan. Tanan na bahiran. No? Ang ikaduhang kuan is mo ang naghatag sa kinabuhi. Mo ang gimension diya si Jesus Christ. So, kay ang tao patay man spiritually, unsa din nga kamatayon spiritually. May kag spiritually ang tao na tulok ka part, no? Lawas kalago espiritu ako na ning gibalik-balik aron masabtan gid niya ayo nga ang tao it composes of 3 parts: lawas, kalag ug espiritu. Na unsa man ang lawas? Amo na siyang gikan sa abog ibalik sa abog. Genesis chapter 3 verse 19. I-take note na lang ninyo kung namoy mga ballpen diya. Genesis 3:19 nagisgot diya nga ang tao di ay gikan sa abog ug mobalik pod siya sa abog. No? Sunod, Genesis 2:7 mabasa po na siya nga paghuyop sa Ginoo ngadto sa iyang ilong og naginawa og nahimong living soul. So na-mention na po ang kalag. Nailawas, kalag og unsay last ang espiritu. Ang kalag ni Migson is kanimo ni ato ang intellect, emotion and will. Natay pagbati, natay kasakit, natay kalipay. Mo na siya ang soul. Kanatong batasan, soul na siya. No? So kaning external part flesh mo ni siya ang kanang vessel or sakyanan. Sakyanan lang sa atong lawas og kalag og espiritu. Kay mo nang gitawag og death kay separation man na siya. It means separation pagbulag sa kalag og sa lawas nga ilubong sa yuta. Ibalik sa abugman, no? So nailawas na kalag. Unsa man ang espiritu? Ingon din sa espiritu. Unsa di ang kahimtang sa espiritu? Ephesians 2:1 sanglit gibuhi kamo. Atong basahan Migson aron masabtan ninyo before ko padayon. Introduction is Ephesians chapter 2 verse 1. Ingon di Migson, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan. Take note Migson na gibuhi, wala gipukaw. Take note ha? Unsay kalainan sa gibuhi o gipukaw? Kanang gipukaw buhi na nga natulog. Ay, mga kana buhi gipukaw na. Pero gibuhi na. Lisod sa kanang gibuhi og gipukaw lang, no? Di man nato mapuko ang patay. Dili ta mao si Jesus Christ nga Lazaro bangon.
Ginoo may nag-ingon ana di bubakod gid sa Lazaro bisag patay na 3 days. Pero kita di na to na kaya. No? So inga na may igsoon ang tao di ay patay spiritually. Buhi ang tao, yes. Buhi ang tao sa lawas o sa kalag. Gagutomon, no? Gakagool, gakalipay, o kalawas o kalag ang ga-dominate. Ana, karon unsa di buhat sa espiritu? Kay patay man di ay ang espiritu nato. Sa dihang wa pa ka gitandog sa Ginoo. Na din nangutana, Brad, kano sa data kanang hatagag espiritu? Kung ang espiritu din nato patay. Okay, atong basahon. John chapter 3 verse 8. Okay. Atong basahon mission aron makita ninyo ang dagan sa unsa di ang dagan sa kaluwasan nganong giunsa ka sa Ginoo pagluwas ba? No? Tungod ba na sa imong decision karon tanawa ha? John chapter 3 verse 8. Ang hangin bitaw mohoros man ngadto sa buot niyang padulngan ug mabati mo ang iyang tingog nga ni dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong maingon usab niya na ang tanan nga gianak sa espiritu. Ana na. Kay patay man kana kay anak isa espiritu pag-usab. Unsa din ingon niya sa English mo nang gi-mention gid nga marvel not that I say unto thee ye must be born again. Mo na ang pasabot sa kinahanglan kabuhion. No? So si Nicodemo, kung makabalo lang mo sa story aning John chapter 3, si Nicodemo ug si Jesus Christ. Si Nicodemo ni adto sa tagna sa kagabion kang Jesus Christ og nagsulti. Kabalo mo sing ingon niya? Atong basahan na uno. Og dihay usa ka tawo nga sa mga Pariseo nga ginganlan si Nicodemo o nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhanan miadto kang Hesus sa takna sa kagabion og midingon kaniya, Rabbi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios kay wala gayo makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anauban kaniya. So para sa iya ha, normal lang ba nga dili ni basta-basta nga tao ba kay naayo man iyang gapang tambalan. Wala sa iyang vocabulary ba nga mo na magid siguro ni ang kuan. No? Wala sa iya ha. Kay tawhanon man iyang panguna-una. No? Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingarihan sa Dios. 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa nga na siya makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso. So literal kay ang pagsabot sa igaanak pag-usab. No? Magpakatawa lugar ko pag-usab, sulod lugar ko sa tiyan sa akong mama. Unsa anak ko ni nga tigulang naman ko sa 5. Og si Jesus mitubag sa pagkatinod, mag-ingon ako kanimo gawas ko ng tao igaanak sa tubig og sa espiritu dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Abi ni maigsoon parallel truth ni. Una gagaminsyon kung unsa ka tinod nga ikaw gianak, ingana pod katinod ang espiritual nga pagkaanak. Kaduha, kung unsa ka tinod ang tubig, ingana pod katinod ang espiritual nga pagka born again. Last, kabalo mo sa iyong example, pagka-anak nimo pag-usab, kanimong pagka-birth, that is the parallel truth nga na ay aduna po'y spiritual birth. Tubig, spiritual birth. Kung unsa ka tinod ng tubig, na ingana pod katinod ang spiritual birth. Ikatulo niyang example is ang hangin. Mo nang 8 dayon, ang hangin bitamoros man ngadto sa buot niyang padulngan, og mabati mo ang iyang tingog gani dili mo mahibaluan diin siya gikan o asa sa padulong, maingon usab niya na ang tanan nga gianak sa espiritu. So mo nay tubag kung nay mangutana sa ato. Brad or sis, kano sa tama kaingon nga gianak ta sa espiritu or gitagaan ta kinabuhing espirituhanon. So nga abi nimo wala may takna nga gi-mention, walay exact nga date, walay exact nga time, walay kanang hingpit nga time ba nga gi maingon nato ba nga kano sa ka tabuhion, kano sa kana ako igsuon buhion bay sa Ginoo. Bisyoso man kaayo dili man gigapaminaw sa pulo sa Ginoo sa ako na magiwalihaan. Kano sa kana siya mabag-o ang tubag mo ni. Ang John chapter 3 verse 8, wala ka kabalo. It means, dili nimo kontrolado. Dili sama sa uban nga ginawali nga karon dayon tuo dayon. Tuo dayon karon brad kay na, luoy gyud kay ka makita ta ugma sa impierno. Na, di gyud ka kamahi sa ako kay giwalihan tabi ka. No? Unsa ingon diri sa 8? Ang hangin bitamoros man ngadto sa buot niyang padulngan. So it means ang hangin na ay kagulingon niyang direksyon ba? Di ka kabuot, dili sama sa gingon sa kadto atong kuan nga nanay schedule ang bagyo. No? Abot na kadugbo mo ana. Ang hangin bitamoros man ngadto sa buot niyang padulngan. Walay magbuot sa hangin ba? Wala kay bali na ay kagalingong direksyon ng hangin og siya. Dili na to mga ang hangin dire mo. Dili na parehas traffic. Nga dire, no entry. Dili pwede nga na. It means ang hangin dili mabutan.
Ing ana ang kaluwasan, dili mabutan, dili pwede nga isang yun nimo nga tuog yun karon, tuog yun, gatubog saon. Ibutang niya sa iyang kamot ang kaluwasan, it means kalmang luwas na pud na siya. Kung wa niya tuuhi at pag testimony karon ay kung wala ning tawhana di gid ko baluwas. Manuluwas naman sa dinhi si di ay. No? Ing ana ang translation. So, buot niyang padulngan og mabati mo ang iyang tingog, timailhan nga nay hangin, kakakita na to nga ang dahon galihok, ang kortina galihok. Yes, tanawa gay ninyo. Pero apan, unoy gingon dire, unsa ingon niya? Ngani dili imo mahibaluan diin siya gikan. Kani gikan ang hangin. Gani nang pag-asa kabalaan nila ang hangin no. Diyon sila pagkibalo, doon sila device nga maka-track kung ahaga gikan ang hangin apod paingon. Katong tapiraw-tapiraw nila ba. Kung atog-atubag dito gikan ang hangin. No? Pero sa ato nga tawhanon, dili na to na may buwan ana gikan. No? In short, ang pasabot niya ni di nimo kontrolado ang hangin. Ing ana pud ang pagkabuhi sa espiritu di na to kontrolado. Ang Ginoo ang adunay control kana sa kaniya buhion sa espiritu. So, ato pa dayonon. Mayulbalan diin siya gikan o asa siya paingon. Maingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa espiritu. Sige klaro gyud, ang tanan kuno nga gianak sa espiritu sama sa hangin nga wala ka kabalo kanus So karon, ang iyang pangutana ako dahil itong giklaro. So mo tubag kung kanus kabuhion sa Ginoo, wala ka kabalo. Matigulang og mabata, Ginooy na sayon ana. But you must preach. How shall they hear without a preacher? Mugay ng instrumento ang preacher, instrumento ang mga magwawali, instrumento ta nga mga Kristiyano nga mo share, aron pod makadungog siya. Maybe ikaw ang gamiton sa Ginoo nga instrumento nga makadungog siya, dili aron siya luwason, kun dili pahibawon. Nakuha niya akong pasawot may igsoon. Ingana ang pag-share dili kay pagluwas. Ang gospel dili ni siya. Ang pagwali sa gospel ba dili mo pagluwas ko dili pagpahibalo sa mga linuwas. Tinubos sa dugo ni Kristo. Nya kabalo man ta may igsoon nga dili tanan ang gitubos ni Kristo. Matthew 1:21 og 23. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Take note, Mixon. His people. Iyang katawhan, dili tanan, katawhan. Dili sama sa ginawali sa uban nga, for God so loved the world. Pero imong basahon, for Jacob I have loved, but Esau I have hated. Ganun na gidumtan si ang Ginoo. Gihigugman si Jacob, ganun gidumtan ni si Esau. Kung for God so loved the world man ka. So ingana ba dapat sasabta nato ang context dili kay katuro imong gapukusan. Take note Mixon na sa tulong nga gabasa sa Bible dapat kini katulota. Una Bible reader ang gabasa ragiya ha. Pero pangutan ni mo wa siya nasabtan. Daghan na ingana Mixon gabasa. Oh, nahuman ko na ang Revelation. Ay naku wali nabasa ko na tama Revelation. Mo ba? Pero nabasa ba nimo diya nga ang gianihan ni Jesus Christ iyang mga katawhan? Wala lagi. Ama na. Balik kag basa. It means wala ka kasabot. Ikaduha, sympathizer. Gatuog Bible pero iyang gatuuhan, katuro pong gakahaom sa iyang gituuhan. No? Ingon lagi ang kuan diri oh. Naningon man po ni diri be. Diri basay kani. Mo iyang ingon. Na wala ka. Sama ra ka ni anang elepante nga gipakuntis ang mga buta nag-research to siya. Okay, first nga buta hawiri ang elephant. Iyang hawiran kay tiil. Dako making tiil sa elephant. Uy, ang elepante kay puste. Puste. Iyang gibutan siya una, puste gyud ang elephant. Kaduha nga nabuta. Pagawid niya, anawiran niyang ikog. Uy, pisi di ang elephant, pisi. Katulo, dalunggan. Ay, murag nigo ang elephant. Kaupat, katong iyang trunk, kaniyang ilong ba sa elephant. Ay, host di ang elephant kadako. So gitagbo ang lima ka buta. Unsa di ang elephant? Naglalis sila. Nga naman, ang isa gaingon nga poste, ang isa gaingon nga pisi, ang isa gaingon, dili, oy, nigo, dili. Hus. Ingana rat ang tabla nato kung study tag Bible niya, kada ra atong katuhan. Kung mahimo atong studihan ang tanan, tan-awon din nato kung gahaom ba sa imo ang gituhan. No? Ingana ang pag-contextualize sa Bible, dili kay kana ra imong gibasa, mora dayon, sama sa John 1:12. Siya nga sa John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Iso kay sila ana. No? Nagi ito bago karon nga pastor nag-comment ana. Nga, actually kanang John 1:13, kuha na siya si Jesus Christ ang gipasabot niya na tan-awon daw si Jesus Christ ba? John 1:13. Atong basahon daw. Ingon siya dia, kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo. So iyang pasabot ani ay dili ni si Jesus, dili ni tao kayo, dili man sa dugo. Si Jesus ni. Sunod. Ni sa pagbuot sa unod. Si Jesus ni. No? Sunod. Ni pagbuot sa lalaki. Sa kan Jesus gid ni. Kundili sa Dios.
Pero kung imong basahon ang 12, layo ra kayo kung si Jesus ang pasabot ni ana, na ha? Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila, kinsa maning kanila? Tao, dili si Jesus ni. Di ba? Kanila, alam mo kan, si Jesus naghatag siyag kagahom sa pagkahimo nga mga anak sa Dios. Na, paminamin sa na. Apan sa tanang, o kinsa maning tanang? Isod sa kay si Jesus ni. Isa ra man si Jesus, nganong tanang man. Tanan nga Jesus, mana lugar? Dili. So sayop ang pag-contextualize. Ingan akong pasabot ma, kung mubasa gay tag verse, tanawa sa unsay naagaw na, unsay gasunod, unsa na yang gasunod. Aron, masabto na ay tao man ni, di man ni si Jesus. Dito gi-correct gid siya ayo adtong pastor nga isa nga nagtuo sa Doctrines of Christ. Nga dili, study sa ayo or pangutana sa imong pastor or kung pastor mo galing ka or unsa ka, pangutana sa imong pastor. Okay? Na di pwede magwali-wali kag ingana. Balik ko nagbasa. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. 13. Kanila nga nangatao, kinsa maning motuo sa 12? Mo ni pangutana. Kinsa ning motuo sa 12? Apan sa tanang midawat, kinsa nang modawat sa 12? Nasa 13 gitubag. Kanila nga nangatao, unsa nga nangatao? Dili gumikan sa dugo, dili pinagi sa, unsay pasabot niya ng dugo, dili pinagi sa kaliwat. Ay, kaliwat man din ni. Blas Diaz. Luwas na, dili nga na. No, ay kaliwat man ni kuan. Luwas na siya. Ay di ni luwas kay kaliwat ni ag palainom. Dili nga na. Nasabtan niyo Migson, dili gumikan sa dugo, dili ba gabasi ang imong kaliwat. Ay, pastor may kaliwat ana, luwas na sila. Dili nga na. Kadagan pa pastor nga balastog kayo ang mga anak. Daghan may ison. Kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo, so una dili magbase kung imong kisi mong kaliwat. Kaduha, ni sa pagbuot sa unod, dili pagbuot nato. Kini unod kining tao, dili pagbuot sa tao. Ni pagbuot sa lalaki. Abi niyo Migson, example ang lalaki kay ang lalaki may authority, pero dili na mao ang motuo, mo ni dili mao ang moy basihan sa 12. Kun dili unsa di ay, kun dili sa Dios. Giklaro gina Migson nga ang kaluwasan giya sa Dios, dili atong desisyon. Kining midawat sa dili 12, dili na pagbuot sa tawa, dili pagbuot sa unod, dili pagbuot sa lalaki, kundi dili pagbuot sa Dios. Mo nang John chapter 3 verse 8 giklaro nga ang kaluwasan, ang pagkahimugso sa espiritu, pagka born again, sama daw sa hangin, nga dili kontrolado. Kinsa ga-control sa hangin? Ang Ginoo man. Kinsa nag-control sa katong naagi bagyuhan sa barko? Unsa gingon nila kan Jesus nga nangalisang in town sila. Abi ninyo, dili biya ka ma-relax kung gakayabon ang barko. Amot lang kung tanan ba mo nakasakay nagbarko. Makasakay gay mo barko unya, gianaan ang barko ay kaingon gyud ko nga Lord, pasayloan lang gyud ko. Makaingon na gyud ka. Gani pa uban ka panawag nagtanan nilang gituhan. Gibahaan na tanan na nilang nga mention nga ilang mga gituhan. Pero abi Migson ingani. Gipakalma ni Jesus Christ ang hangin, ang bagyo. No? Isa ra niya kapulong human ang bagyo. Dito ni pakita ba nga unsa si Jesus Christ. So total depravity, ang tao wala gyud na siya kapuslanan, wa siya pagtuo. Romans 3 mabasa nimo tanan. Unsay kinaiya sa tao nga walay espiritu sa Dios. Diya makita nimo hugaw kay pinulungan, sigig pamalikas, sigig panglibak, sigig unsay mga hugaw na lang gyud. Ang gi-example dia is sama ra daw sa kanang lubong nga giabrihan. No? Kanang gilubong nga giabrihan, hugaw man gid nimo pagtan-ana, no? So ingana kuno ang tao, walay nangita sa Dios, wala bisag usa. There is no righteous, no not one. Diya mabasa tanan. Pero unconditional election diya dayon ikaduha. Unconditional election is gitawag na siya kanang walay kondisyon nga pagpili sa Dios. Dili siya gamatter kung ginsa ka. Dili gamatter kung unsa ka. No? Sama sa pagpili niya kang Moses. Nagbalibad ba si Moses? Unsa ingon ni Moses? Lord, dili man ako ang tao para ana. Nga moingon kang paraon, mapatay ako dito, nakapatay ra ba ko dito? No? Mapatay ko dito. Hindi ko kabalog storya. Dito siya kabalog storya. Unsa ingon sa Ginoo? Ay kabala ka na kaigsoon. Nga si Aaron, siya ang mahimo nimong spokesperson. So ang Ginoo ang gapangitag pamaagi ba dili ang tao. Ang Ginoo ang ga-decide. Sa iyang mga katawan, iya ra pong katawan iyang ga-decide. No? So unconditional election. So mabasa Ephesians 1:4. Kini atong tema karon 2 Timothy 1:9. No? According as he had, who hath saved us and called us with an holy calling. Mo nang ingon sa Romans 8, nga kinahanglan, kato yang gipili, mo yang giila, yang giila daan, yang gipili. Kato yang gipili,
mo iyang gitawag. Kato yung gitawag mo iyang i-justify na iyang pakamatarongon. Kato yung i-justify dalon sa himaya. The golden chain of salvation na siya. Basa lang ninyo mag-ison. Romans chapter 8 verse 29 to 30. Kiklaro gyud na siya mag-ison, no? So that is unconditional election. T-U-L. Unsa nang L? Limited atonement. O diya daghan kay gaangal ana. Gakasakitan sila ana nga sila ra may maluwas kay sila ra man gipili. Pero ako nang giklaro sa ila mag-ison. Nga actually kanang imong pagtuo mo na ebidensya nga ikaw pinili. Dili kay gaan kuno na nimo nga kamera ang pinili. Dili. Na-insulti na ko ni sa una pag reunion diya sa mga Diaz. Nga actually ato ning klarohon, no? Uban man gud kay kakasakitan dire nga kami ray kuno gipili so kami ray maluwas, maminingon ana. Kamo ra migingon ana. No? Actually ang ebidensya karon nga ikaw usa ka pinili is unsa? Agi pabasa din ako sila. 1 John 5:12. Natong basahan mi isa aron mabasa ninyo. Kaning nito kang Kristo mo man ebidensya nga na kay pagtuo. Adto na kay kinabuhi. 1 John chapter 5. 5:12. Ang nakapanag-iya sa anak, kinsa man ni si Jesus Christ. Ang other translation ani ang nakaangkon or ang nakadawat. Ang nakabaton. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi. Ang pangutana unsa nga kinabuhi? Atras lang gamay sa 11. Unsa ingon sa 11? Atras sa 10 gyud. Ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod sa iyang kaugalingon. So pagpamatuod to ang pagdawat niya. Dili kay mo hinungdan. Cause and effect raman na, no? So ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod. Unsa ano yung pagpamatuod ug wala diha? Dili ni magic, no? Dili ni magic nagapangilad raman ng magic God. Ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios makapahimo kaniya nga bakakon kay wala man niya sa ligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios may tungod sa iyang anak. 11. Ug ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og unsa kinabuhing dayon. Unsa na nga kinabuhi ang pasabot sa 12? Kinabuhing dayon. It means katura ang makatuo kang Kristo katong naay dunay kinabuhing dayon. Dili kay motuo sa kay katagag kinabuhing dayon. Dili. Basahan ako balik og ang pamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon og kining kinabuhi diha sa iyang anak. 12. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Unsay papasabot niya ani? Ephesians 2:1 sanglit patay kamo og gibuhi mo nang modawat ka kay gibuhi ka na baday patay mo tuo. Gisulod na sa lungon imo din patuon og tuo lang mabawi ka lagi. Dili nga na. No? Harmony, no? Mingkag harmony kanang gitawag na to og sound doctrine ba nga dili gid mo sa likwaot, dili siya butang sa alanganin tungod kay the truth shall set you free man. Ang kamatuoran man no? So TUL total depravity, unconditional election, limited atonement. Gani pa maigsoon before ko malimot. Gi-invite ko karong April 2 to 3 sa Pagadian. Speaker ta didto. So 2 to 3. Kalimot ko unsa nang adlaw. Wibis Bernis. Wibis Santo ug Bernis Santo din na. So hopefully makaduli ra kog Domingo, pero kung ila kong pugnan basig dito ra gyud ko sa Domingo. So diya na gid na tayo makawali ni si Uncle Edward. Ita ma. Mingan na maigsoon. Mo ni ako mga tima. Kani akong gipa-mention karon dapat may balaan na to ni. Kay nga naman mo ni siya ang nakapahimong unique sa gospel of grace. Ang kining doctrines of grace, no? Total depravity, unconditional election, walay condition ang pagpili sa Ginoo. Di siya ga condition ba nga ay maay maning tao. Ay, dotan maning tao di ko ni. Sama sa gilansang sa cross. Thou shalt with me in paradise. Unsa ingon sa Bisaya? Karon dayon ubanta sa paraiso. Ing anak ka kanang declarative ba? Mingkag declarative walay pagduha-duha. Gimension ni Jesus Christ nga ay depende og maani. Wala na siya nga na. Unsa ingon niya? Karon dayon ubanta sa paraiso. TUL, limited atonement, dili tanan ang gianihan ni Jesus Christ. John 1:11, He came unto His own. Niani siya para sa mga iya. Di ani mabasa ba nga naagi di iya sa Ginoo. John 10:11. Kay mo siyang basahon ang John 10:11, giklaro gid nga na iya. Na pwede dili iya. Ang iyang gianihan ni Kristo katuro pang iya. Na John chapter 10 verse 11. Kung na may mga Bible, ato ng abrihan.
Ako mauang maayong magbalantay sa mga karnero. Take note, Megson, ha? Si Jesus Christ ang ingunan eh. Si Jesus Christ maayong magbalantay sa karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Dili tanan, ha? Ang iya din gihalaran sa iyang kinabuhi kadto mga karnero. Kisa ng mga karnero, ha? Mo nang mutuo sa John 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Mo ni timailan karon nga iya ka ni Kristo, kanang pagsunod nimo kay Kristo, pagpaminom ni Kristo, ako gining giklaro atong pagwali nako sa Diaz clan Abante clan nga nag-reunion. No? Mo nang gatuo ka sa 1 John 5:12 nga kana din gatuo kang Kristo, timailan din nga aduna kay kinabuhi. Unsa ka kinabuhi? Espiritu anong kinabuhi? Dili nimo mapugos ang tawo nga buhi niyo ang kagulingon. Nga kay ang tao sa giingon na sa Bible wala nagsakit, namatay. Patay spiritually. No, unsa ingon diha? Sanglit patay kamo og gihatagan kamo og kinabuhi. O diha mabasa may igsoon. So klaro-klaro ni. Walay lipod-lipod. TULI, irresistible grace. Unsa nang irresistible grace? Ang irresistible grace may igsoon kay kanang once gani nga tawagon ka sa Ginoo, wa gid kay di ka kalibalibad, di ka ka-resist. Nana siya sa Ezekiel 36:26, no? I will give a new heart within you, a new spirit. No? Ang Ginoo ang gahatag sa bag-ong kasing-kasing. Ang Ginoo ang gahatag sa espiritu, dili kita. Dili kita ang paka-acquire. Nga Lord, gusto na ko mabuhi, dili nga na. Sanglit sa ingani ang nahitabo. Katong dato bitaw nga na nag-antos na in taon dito sa linaw nga kalayo, ingani ang pagiingon. Amang Abraham, kaluyin taon ako. Palihog ko kang Lazaro, itos no iyang tudlo dito sa tubig o gipatulo sa akong dila kay init kaayo diri. Sa inang kanimig, so na siya sa impyerno, iyang gipangay tubig ra gyapon. Wala siya nangay kaluwasan. Pwede ranta sa mingon nga Abraham basig pwede pa ko diya or maampo ba ko nimo or matabangan ba ko nimo diri nga mawala ko diri sa linaw kay nga kalayo. Kung makuha lang ninyo migsoon. Ingana ang tao nga walay kaluwasan. Wala sa iyang una-una ba nga ay pwede ba ka maluwas ba? Namo ginangutana ani sa kwapod. Og kumo ni ginapangutana. How about ni atong mga tao nga gusto maluwas ug wa sila piliya unsa man naron? Ang tubag ingani. Simple ra kay tubag. Unsay tubag? Actually wala pa na sila nagunawna, gipili na sa daan. Og unsa nang timailan nga sila gipili? Kanang ilang paglong nga pilion. Mama na siya. It means ga-epekto sa imo ba na kay kasing-kasing nga maluwas. No? Nga ay gusto ko maluwas basig wa ko pili abay. Kana yung pag-una kay ang ordinaryo nga tao unsa ingani. Basaw na to unsa di ang tao sa wala pa siya piliya or sa wala pa siya gatagag kinabuhi nga espirituhanon. Atong basahon 1 Corinthians 2:14. Para makita ninyo ay ang tao di gid na magunaw og kaluwasan. Kung dili na iya sa Ginoo, di na siya magunaw na og kaluwasan. 2:14 nagaingon second correct. 1 Corinthians 2:14. Ang tao nga kalibutanon, in short tao ba nga, wala pagi espiritu ba? Ang tao nga kalibutanon, dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Unsa daw? Dili mo dawat. Dili mo dawat. No? Mulang bisag unsa ani mo kuwalian ang tao nga wala buhi sa espiritu, di ginasa mo dawat. Mudawat ra siguro no imo nang i-promo. Kasi promo ka nang imo siyang unsa man daw nang takag motor, motuo ka lang. Pwede na siya. Taganay tabo ana. Or kunan ta ka kanang unsa man daghan ta kag kwarta kada bulan. Motuo ka, mosimba ka lang. Na may nga mga kuan god nga para lang mo kuan. So dili na mo ilang Ginoo ang gisimba. Kadto nang gihanyag sa ilaha. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya unsa kini mga binuang. Oh, di na. Klaro na. Kung pagwali kay nimo nga bara gigayaga, ay lang pud tong luha. No? Abi nimo kaning tigugmara bata sa Ginoo, no? Gipakamatyan biya ni Kristo. Na kang luwas ka ngano na ka diri. Na may nga nga tao. Nakapila ko ani. Makaigo bakagbat ko yani. Na kung luwas man mo, dito mo. Ay kung wali-wali diri. Kay kung unsa ko na tao mo pud akong pakamatyan. Mo man nga ang uban style. No? Pride mo na. Sirado ang una-una. Kay wala man buhi sa espiritu. Pero pag nagta ka espiritu, mudawat ka. Kung sa 1 John 5:12, ang gadawat kang Kristo kadtong adunay kinabuhi. Actually, pasol na mara na nigpasol ang Bible. Mara siya pasol ang mga Bible verses ba. Nga imo rang ihaom ug mo click na siya, mosulod na siya tanan kung sakto ang imong paghubad. Pero ganig
gamali-mali ang imong paggamit sa verse, dagan may gagamit ani nga verse pod. No? O dili mao ilang pag-apply. Ang tao nga kalibutan ang dili magadawat sa gatulo sa Espiritu sa Dios kay alang kanila kini mga binuang og siya dili arang makasabot. O duha na ni-mention dire, dili mo dawat di pagid kasabot. Dili arang makasabot nini tungod kay kini ugod kinahanglan bang pagatug karon sa espirituhanon nga paagi. O, kung wala gid kabuhi sa espiritu, wala. Ay expect nga mo dawat na siya. John 8:47 atras ta. Unsa di ay ang requirement para mutuo? Mutuo lang ba? Para mahimo kang anak sa Ginoo na? John 8:47. Ingon siya. Siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. It means ang imong kinabuhi gikan sa Dios ba kanang spiritual life gikan man sa Dios. Ang katarungan ngano dili ka mo makabati. O nara. Nganong dili daw ba kabati? Niini mao nga kamo dili gikan sa Dios. Ang imong kinabuhi ba dili gikan sa Dios, wala ka tagaig espirituhanong kinabuhi, mo dili mo tuo. He that is of God, ang Bisaya ang in English ani, he that is of God heareth God's word. Ang iya sa Dios makabati sa pulong sa Dios. Ang katarungan nga di mo gapamati og di mo makadungog, mo nang giingon diri sa 1 Corinthians 2:14. Nga dili makadawat og dili makasabot. Mo man ni dili makabati niini mao nga kamo dili gikan sa Dios. Other translation ani giklaro gini siya. Ye therefore ye hear them not because ye are not of God's. Dili mo iya sa Dios. So muna ako na satisfy ko sagod niya nga basahan ako ni nga ang ako ding pagdebatiha, ang ako ading pagkuana wala day pulos. Kung kabalo na gani ko nga di gid siya modawat sa pulong nga doctrines of grace, pulong aning kamatuoran na dili gid na. Di na ni mo lalison, no? Kung dili unsi buhaton iampo. No? Kasagara dagan ko giingnan ko iampo rata ka. Iampo rata ka brad. No? Na makasabot ka. Dili ay nako iampo. Sige ikaw. Basta kay naghanyag lang ko sa mga magampo ko nga makasabot ka nining mga pulungan. Nga naman tara ba sa Bible nga gibutahan ning kalibutan. Busa kag di pakasabot. Sabi dire. No? Nakalimot ko sa verse pero naa sa Bible nga gibutahan sa Dios ning kalibutan. Mo di nila makita ang kahayag ni Kristo. Di sila kasabot sa mga unsay naa sa Bible. No? Manang be careful. So, muna siya may igsoon. Salvation is by God's grace, not human works. Not of human works. No? So, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, unsa ning P? The preservation of the saints. No? Ang uban ga-declare ani nga perseverance of the saints, but ang real ana is preservation. Kaya kung perseverance, it means imong pagpersevere mo gabasihan sa Ginoo dili. Dagan gawali karon ba nga ang kadtong mulahotay ra. No? But actually, ang logic ana is mo nang galahotay ka tungod sa Ginoo. Dili pinagi sa imuhang abilidad. Salvation is by God's grace, not human works. No? Not based on human effort, merit, no? Kanang murag premyo dili ang kaluwasan dili anang pagpaningkamot, dili premyo or goodness dili pinaagi sa imong pagka maayo. It's entirely based on God's purpose and grace ang kaluwasan. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Giklaro gina siya no? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Musambat na po dahil ang mga kining di gatuog doctrines of grace. Na gani gift gani, busa gani gift dawaton. Kay kung dili nimo na dawaton sama na ining Bible karon ug ako ning ihatag, ug di nimo dawaton di gini maimuha. Ilang ga example ang gift sa Ginoo sa physical nga butang dili. Unsa ingon sa John 3:8, di nimo kontrolado ang gift kinsa iyang hatagan. Di nimo maampuan nga Lord kani taga ini kinabuhi dili ing ana maigsoon. Pwede ka maampuan na, yes, pero dili na siya effective sa Ginoo. Nga Lord buhi ay taon ni Lord kung imuha ni Lord buhi kay nga naman siya God's timing. Siya man ang gabuot sa panahon, sama lagi kuno sa hangin. Nga dili nimo mabutan, dili nimo kontrolado. Romans 9:16 nagaingon. Kasi makauna palihog. Romans chapter 9 verse 16. Busa magaagad di ay kini dili sa
kabubuton sa tao. Ano yan na, iklaro na. Dili magbuot sa kabubuton sa tao ba, dili magbase. Busa mag-agad di ay kini dili sa kabubuton sa tao o sa iyang paningkamot. Unsa di ay? Kundili kaluoy sa Dios. Klaro kay migsoon ba? Ang atong kaluwasan kaluoy sa Dios. God's grace and mercy. Dili sa imong pagpaningkamot, maayo kay ko. Dagko kog hatagan sa simbahan. Perfect attendance, wala ko'y late or unsa pa diya. Unsa pa yung mga requirement ya. Ako ang pinakadaghan og ampo, dili nga nagsan. Kun dili iyang kaluoy. No? Para ingon sa 9 sa Ephesians 2:8 to 9, ingon sa 9, not of works, lest any man should boast. No? Klaro, ikaduha na ni. Migsoon. God planned salvation before time began. Unsa daw? Ang Dios nagplano sa kaluwasan, wala pa ang kapanahunan. Wala pa ang tanan ba? Wala pa siya nagbuhat og earth, wala pa siya nagbuhat og galaxy, tanan ning makita sa kalibutan, nagplano siya kaluwasan. Which was given us in Christ Jesus before the world began. No? So unsay naa diha? God's saving grace was planned before creation. Ang kaluwasan sa Dios giplano wa pa ang tanan. Kaduha, this shows the sovereignty of God in salvation. No? Dili di ay pinagi sa imong pag desisyon. Kun dili desisyon sa Dios nga ikaw luwason. No? Walay matarong, wala bisag usa. Gitarong ka sa tarong sa matarong nga Dios. Faithful nga Dios. Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Basahan nato sa Bisaya. Ephesians 1:4. Muna siya ang unconditional election ni siya. 1:4. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. O na. Wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan. No? Tungod di sa iyang pagpili, mo ni makabalaan sa ato Dili pinagi sa atong pagtarong. Dili pinagi sa atong pagkamaayo. Og dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Sa 5 atong pa rin na. Pinagi sa gugma, ganyan na mention ang kaluoy karon gugma. Pinagi sa gugma kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinago pinagi kang Hesukristo sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Iyang kabubuton dili ato. Munang iwali ninyo, munang i-share ninyo kunay mangutana nga unsa din na inyo dili din na dawat-dawat. Dili mo gatuo sa dawat-dawat. Kunay mangutana di gatuo sa dawat-dawat, tuo ta sa dawat. Mo na epekto sa imong pagka-pinili. Mo na epekto sa pagkabuhi sa espiritu. Yes, tinuod na. Kung unsa ka tinuod yung pagdawat, mo na ka tinuod nga ikaw gibuhi sa espiritu. 1 John 5:12 ang mutuo katong gibuhi. Dili gadto ang way buhi kinabuhi No? Ay magtuan ng walihan ang patay na mo kaon og gumba. Revelation 13:8 mabasa nimo diha nga ang kadtong mga wala masulat nga ngalan sa libro sa kinabuhi magasimba ni adtong mapintas nga mananap. Kano sa gisulat? So, wa pa matukod ang kalibutan. Atong basahon, Revelation chapter 13, verse 8. Giklaro na maigsoon nga nagid di ay imong ngalan, wa pa ang kalibutan. Kano sa man di ay kamutuo? Kano sa di masulat imong ngalan? Sa listahan sa kinabuhi, sa di bang nituo ka? Dili. Nasulat na nadaan imong ngalan dito. Mo epekto na lang dahil imong pagkatinawag. Tawagon man ka. Mo nang mo sangyaw ta. How shall they hear without a preacher? Kung di ka muwali, muwali ta. Nga oy, nabay gipili. Nabiyay giluwas ang Ginoo, nabiyay gipakamatyan ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo. So mo ni iwali, dili kay magwaliha ka diya nga tuo mo aron maluwas. Kun dili ang katuy imong pagtuo mo daytoy ebidensya nga ikaw luwas. O nga na siya, 13:8. Ug ang tanang na nagpuyo sa yuta magasimba kaniyas tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Si Jesus Christ man Kung wala bitaw imong ngalan sa listahan sa kinabuhi, mura ba di ipanghadlok nila sa mga Armenian? Bay, loy kay ka. Ingon sa Revelation 13 ito, wa imong ngalan din ha. Linaw gid nga kalayo. 20:15 Revelation. Imo na ilang gagamitaan nga verse. Ngon siya? Og kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa naisulat, ngay naisulat diya sa
basahon sa kinabuhi siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kangilngig ana brad, kangilngig ana sister. Ngilngig kayo ang impierno. Mo nagtuo karon dayon. Pero kung atras day ka sa 17:8, wa pa ang kalibutan na anay gisulat nga ngalan. Kinsa man lang mga ngalan na kanang gatuo karon. Nanay nang mutana. Brad, unsay pamatuod nimo nga ang motuod diya sa Revelation 13:8 o sa 20:15? Kato nang gipili. Naa. Ato ganito sa Acts 13:48. Oh, ato pabasahon si Brother Jake aron maklaro kay murag mas klaro ni siya gabasa. 13:48. Og sa pagkaduog niini sa mga Hentil, sila nangalipay og pilang dalayin ang pulong sa Dios og ang nagpanuo ang tanan nga gikitaganan ng daan alang sa kinabuhing dayon. Human ang istorya ana may igsoon. Kung tarong ka bitaw may igsoon kanang gitagaan kag espiritu ng kinabuhi, human justified kay ang pagkuan ani. Justified kay kamubasa ani. Kanang mahuman imong tanang pangutana ba nga ang tanan di ay mo to kadto din kitagana. Kisa lang kitagana kadtong sa Revelation 13:8 ang wala sulat dito adi gina mo tuan ni. Dili pud pwede ipanghadlok, no? Nga basig wa ka na sulat di ka gatuo. Di ay pud na. Kina may time ba nga na di pa siya mo tuo tungod kay pa siya buhi sa Ginoo. Pero iyat to sa Ginoo. Ang Ginoo ang nay right ana. Ang Ginoo ang adunay gahom sa pag buot sa iyang kanay imong giwalihan ba kundi pa siya matuo karon ayo sa awaya ayaw siya walihain nga maimpierno ka kayo no na may nga nga pangnunglo na dayon look igi kay ka matanawon ta sama gid kanila Lazaro ug katong dato nga nanghangyo na yung taon sa tubig ngay patulo si Andila kay init kuno kay dito gusto kay nga na igsoon no nga na nila gadlo ko nila ang tao dili nga na believers can have strong assurance cause salvation is rooted in God's eternal plan. Believers can have strong assurance. Ang magtotoo adunay lig-on nga pagpamatuod. No? Kay ang kaluwasan giiya man sa Dios nga plano, dili man sa tao nga plano ang kaluwasan. No? Dili sama sa ginaplano sa ginawali sa uban karon nga planuhi igsoon planuhi ang imong kaluwasan sa langit kay luoy gid kaayo. Init kay ang impierno na mga gabagang nga mga ulod mosulod sa imong dalungan ug ilong ug sa mata sa baba mosulod. Walay kahumanan nga kamatayon tuo karon. Maluoy ka sa imong kalag. Sabi nila ingana ang kaluwasan. Dili Ginoo ang imo ang naay right ana, no? Katulo. Christ repeated and accomplished salvation. Si Kristo ang siya ang naghuman sa kaluwasan ba? 2 Timothy 1:10, no? God's plan was revealed through the coming of Jesus Christ. Ang pamatuod nga adunay plano ang Dios, ang kamatuoran ana ang pagdayag ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Kung unsa katinud ang pagpakita ni Jesus Christ, ingana katinud ang plano sa Dios. No? Unsa ingon ni Jesus Christ, thy will be done. Ang tanan plano sa Amahan ang maoy matuman. Through his death was defeated. Ang kamatayon na pildi, unsa ang kamatayon katong ikaduha nga kamatayon katong itambog sa linaw nga kalayo ba? Gibuntog to ni Jesus Christ. Gipulihan niya eternal life was revealed. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Pinaagi sa kamatayon na reveal ang kinabuhing dayon. 1 Corinthians 15:54 to 57 mabasa na siya og Hebrews 2:14. Atong basahan na igsoon ha. Hapit ako maman. Hebrews 2:14. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo, siya gayon usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Nga sa ato pa ang yawa. Ang adunay gahom sa kamatayon ang yawa. Iya na kining napuntog, iyang napildi, no? So muna siya ang pasabot. 1 Corinthians 15, kung ato siyang basahon, 54 to 57. 1 Corinthians 15.
sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan nga nagdili madunot ug ang lawas nga mamatay ra kailisan nagdili mamatay nan matuman na gayod unya ang naisulat nga nagaingon. Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. 55, o kamatayon hain na ang imong pagkamadaugon, o kamatayon hain na ang imong ikot. 56, ang ikot sa kamatayon mao ang sala, o ang gahom sa sala mao ang kasuguan. 57, apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gipildi sa Ginoong Hesukristo ang kamatayon. No? Paul was appointed to preach the gospel, and because of that, he suffered persecution. Si Apostle Paul sangunan nga muwali sa maayong balita. Og tungod niya na iyang pagwali, siya na priso. Siya nag-antos sa persecution, but remained unshamed. Nagpabilin siyang wala maulaw. In short, bagagnaong ba kung sa ato apang pinulungan. Baga siya now in terms of salvation. Di niya kaulaw. Paala na. Actually, ulaw gid mawali sa tinod lang. Pero tungod sa gahom sa Dios, tungod sa gugma sa Dios nga naa sa to karon, nga angay iwali, na kinahanglan ta mawali. Dili kay magilom-hilom ra ta, no? Dili pwede nga gipili ka, nakaangkon kag kaluwasan, hilom-hilom ra ka dito, gapahipi-hipi ra ka dito, bahala na mugluwason mo sa Ginoo inyo diha, dili nga na. Kung dili mawali ta, mo share ta, bisag simple kay nga verse sa Facebook, pwede ra kay na siya. No? Kanay uban nga mga tao pud nga gahulat ra pud ba? No napoy uban tao nga gahulat ra pud nga duulan. No? Gakaulaw og sulod simbahan kay kuan, daghang kog nailan ani, gakaulaw manggug ko, no? So kinahanglan din siya agakon, kinahanglan siya i-encourage nga simba ta. Dili aron siya luwason, kun dili simba ta aron mas makadungog kag pulong sa Ginoo mo ni pag invite sa simbahan dili kay simba ta aron malawas ta. Nako gipangutana sa una nga gasimba ka. Gasimba mo silang magpapa. Maayo na. Pero kabalo ba ka nga nung gasimba ka? Siya naandan lang. Unto, ara. Huwag siya kabalo nga nung gasimba siya. Kinala na mo simba ka, kay kita na ginay spiritual life. Ang spiritual life nimo kinahanglan pa kanon. In short, kung walay kaon-kaon og espirituhanong butang sama sa Bible og pulong sa Ginoo, ang imo ang espiritu malnourished. Sa malnourished, kakapalid sa hangin. Gamay nga problema, tuwa, palid. Gamay nga kasuko, tuwa, palid. Gamay nga mga challenges sa kinabuhi, backslide din. Tingnon lang backslide. No? Pero nabi sa Bible may isuon. Busa sila na mahawa, kaya nagpaila sila nga dili sila atong kauban. Nabi na sa Bible may isuon. No? Romans 1:16, kung ato siyang basahon, kay wala ko iga kaulaw ang maayong balita. Maningin ni Apostol Paul. Di na ko ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudiyo una, sa tanan ug unya sa Grisyanon usab. Kinahanglan iwali ang pulong sa Ginoo. Acts 5:41, kung ato siyang basahon sa Acts 5:41, Buhat 5:41. Kapit ako Mama Mason. O gikan sa atubangan sa Sanhedrin sila na mahawa nga malipayon nga giisip sila nga angayan di ay paka-ulawan tungod sa iyang ngalan. So taliwala sa kanang pakaulawan ka, ayaw ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Padayon, no? Ay, lahi ka man day, adi ka na namo amigahon, no? Kay lahi man day kag pagtuo, no? Gatuo man day kag pinili. Kami gatuo mi nga tuuhan namo si Jesus Christ. Dili ka gatuo nga tuuhan si Jesus Christ, dawaton si Jesus Christ. Sobra pas tuo. Actually, kanang akong pagtuo, pagdawat kay Jesus Christ, timailhan ang adon ako'y kinabuhing espirituhanon. 1 John 5:12, kadtong makaangkon kang Kristo katurang nay kinabuhi. No? Mo din ang ebidensya karon nga imong pagdawat kang Kristo, mo din ang ebidensya nga ikaw gibuhi sa espiritu. Dili pa katuo ba ang patay nga tao. Okay, happy nung maman, ikalima. The last point nga akong i-share may son. Our salvation is secure in Christ. Ang atong kaluwasan na sigurado diha kang Kristo. Dili pinagay sa atong buhat.
not of works, lest any man should boast. 2 Timothy 1:9, no? Who hath saved us and called us, giluwas ta, gitawag ta. No? Who hath saved us and called us with an holy calling. May holy calling, tinawag, pinaagi sa Ginoo. Dili pag-call nga pinaagi sa trompa. Oh, isda, dili nga na. No? Kung dili gatawagon ka sa Ginoo, unsa may timelan nga gatawagon ka sa Ginoo? Romans chapter 8 verse 14. Mabasa diya, ang tanan nga giyahan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Unsa may timelan nga naka Espiritu sa Dios, kanang imong pagpaminaw karon. Kanang imong pagbasa sa Bible, kanang imong pag-ampo, kanang imong pagkahadlok sa Ginoo. Kanang imong pag-offering og tanan nga related ngadto sa Dios, mao na ebidensya nga naka espirituhanong kinabuhi. Kaya ang tao nga wala espirituhanong kinabuhi, mangisiha ra na siya. Mangisiha, dili makasabot, bahal, nanapod ning mga pinili ko no, assuming. Mora ba na katong si Pastorian nga Puentes, mo gini ang gi-mention. Nanapod ning mga Calvinismo, assuming kay nga gipili. Okay? Nga na ang espirituhanon, ang tao nga way espiritu. Sige rag. Digatib kay pirmi iyang ginauna na. Wa siya kabulong apil mo din siya gipili ba? Ang iya lang sirado lang kay siya ginauna. Posible siya kandidato siya ni adtong kibutahan sa Dios ning kalibutan. No? Grabe ilang lalis karon, grabe ilang lantogi, grabe ilang debate ba? Ana nga issue karon sa doctrines of grace versus faith. Nga ang tao kun dapat mo tuo. No? Sa diripod sa doctrines of grace, yes, dapat mo tuo ang tao kay mo na ebidensya karon. Dili kay mo hinungdan nga maluwas ka. Kanang pagtuo ba? No? Ilang gilalisan na karon unsa nga faith. Nagibasahan karon sa faith ni Abraham, sa faith ni Sarah, sa faith ni Isaiah. Mo ba nga faith ang makapaluwas nila? Dili, ang kanang nga faith gikan na sa Ginoo eh. Dili ka makatuo kung wala ka baguha. Mo na ang pasabot. Our salvation is secure in Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Balik ta sa atong tema ganiya. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Og mao ka na ang hinungdan ngano nga nagaantos ako karon sa ingon. Apan wala ko kiniiga kaulaw kay ako nakaila kaniya nga akong ginatuuhan ug ako siguro gayod. Uli pagduduha. Ako siguro gayod nga hangtod ni adtong adlaw siya arang makabantay sa butang nga gikapiyan kanako. Sa kanta ni Chada kay ni pagkakanta. And today against that day, but I know I have believed, I am persuaded that He is able. Muna nga punto may son. Kay kita nagatuo kang Kristo nga siya matuod, siya pud ang mubantay nimo hangtod moabot ang panahon nga pagbalik niya. No, dili sa imong pagpaningkamot, not of works, lest any man should boast. No? Paul's confidence was not in himself. Sa Bisaya pa, ang pagka-confidence, ang kining positibo ni Paul, kanang iyang dili mahadlok ba? Kay dili sa iyang kaugalingon ni. Kundili, but in Christ. Kundili pinaagi ni Kristo ang iyang kaning dili maulaw sa pulong sa Ginoo. Confidence kay siya ani. But in Christ's power to keep him. John chapter 10 verses 28 to 29. Kung mo na siyang basahon sa 27 kay my sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give them eternal life and no one can pluck them out from my hand. Atong basahan mo siya na. Kapit ang maman. Gamay na lang. John 10:28. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. 28. Og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayud malaglag. Walay malaglag. Og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Okay, saa din ni Kristo, walay makaagaw. 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngani kanako, siya labing dako sa tanan og walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. 30. Ako og ang amahan usara.
Gimension ni Jesus Christ nga walay makaagaw sa iyang kamot. Gimension po niya sa 29, walay makaagaw sa kamot sa akong amahan. Iya din gi-conclude ang 30. Kay ako og ang amahan usara. Kung naa ka sa kamot sa amahan, naa ka sa kamot ni Kristo. Mo'y pasabot. Philippians 1:6, mabasa po na siya, no? Og ako masaligon nga siya nga sugod og maayong buhat diya kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesus Kristo. Mo ni siya ang gitawag og preservation of the saints. No? Nga kay iya man ka sa Ginoo walay makaagaw. No? Take note maigsoon nga ang Ginoo nag-ingon nga come unto me. Duol lang kang Kristo. Mo po ni ginawali nila. Duol mo kang Kristo aron kamo mga luwas. Pero abi ni Migson, gingon po sa Bible, walay makaduol, walay makatuo kang Kristo, gawas kung kini siya itugot sa amahan. Mao nang gituhan nato sa doctrines of grace. No? Okay. So conclusion, salvation is by grace, not of works. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Kinsa na nga grasya? Grasya sa Dios. Dili grasya sa imong pagpaningkamot. No? Dili na siya sukli ba sa imong pagpaningkamot nga maayo kay ko tarong ko nga tao di ko kapakasala dapat maluwas ko dili nga na. Number 2, God planned salvation. Ang Dios ang nagplano sa kaluwasan, dili ang tao. Dili sama sa gina share nila nga paningkamot karon isuon plano desisyon ni karon dayon aron kitaw dili matambog sa linaw nga kalay. Ikatulo, Christ revealed and accomplished redemption. Take note, Megsoon. Si Kristo nagpadayag o nagtapos sa pagtubos. Dili ikaw ang nagtapos sa imong pagtubos. Nga kundi ka magtarong hantod sa katapusan, di ka maluwas. Mura ba ni ginawali sa uban, no? Christ revealed, no? Si Kristo gipadayag, so muto siya nagpakamatay and accomplished redemption, pinagi sa iyang kamatayon. Iyang gipildi ang kamatayon. Number 4, the gospel is worth suffering for. Ang sabi Bisaya ani. Ang maing balita worth it kuno kaayo. Nga mag-suffer ba? Worth it kayo ang ato ang pagpaningkamot, worth it kay atong pagpangalagad, no? Tungod sa gospel. Bahalag tamayon ka sa kalibutan kay ingon Jesus Christ ayaw ikatingala kung dumtan ka sa kalibutan kay ako ang iyang giunang gidumtan. Worth it suffering for. Ikalima, last. Our salvation is secure in Christ. Kaya kung dili bito iya ni Kristo ang kaluwasan, nawala gid na. Sama sa ginawali sa uban nga, paningkamot nga dili mawala imong kaluwasan. Pero kay, ang ato ang gituuhan nga Ginoo, nga Dios, eternal, og sovereign, may kag sovereign, iya ang mga pagbulutan. Siya ang adunay control. Our salvation secure in Christ. So, like Apostle Paul, as ending message, like Apostle Paul, sama ni Apostle Pablo, we should confidently say, sama ko ni Apostle Paul, kita magmaisugon og confident nga moingon, I know whom I have believed. Kay nasayod ako kung kinsa ang ako ang gituhan nga mao si Lord Jesus Christ. Og dalagan pulong sa Ginoo, unta ang iyang pulong magtatak sa tong kasing-kasing akong gibalik ang panahon sa leader.